bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Verse 8, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. O fear the Lord, you his saints. For those who fear him have no lack. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. What man is there who desires life and loves many days, that he may see good? Keep your tongue from evil, and your lips from speaking deceit. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Affliction will slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be. Beloved congregation of the Lord Jesus Christ, naay mga butang sa atong matag usa ka kinabuhi nga dili nato masabtan hangtod nga dili nato matilawan. For example, sa pagkaon. I know nga some of us fan kay tag mga food, di ba? Daghan kay tag mga paborito nga pagkaon nga gusto nato tilawan. Pwede nga kana nga food lami sa imo. Ug labi na itong mga pagkaon nga nag-viral karon katong puto bungbong na sa may rotonda nga gipilahan pero karon namingaw na. So gipilahan. Ang uban wala pa gid katilaw ni ana. Pero katong nakatilaw moingon nga lami kayong puto bungbong. Ang katong wala pa katilaw moingon nga mao ba? O mao ra gyud na ang yang reaction. Pwede siya nga muyango or pwede nga mo desire siya nga makatilaw po ni anang puto bungbong. Sa pareha usab nga pagkaagi, din na sa ato ang pagkayusa kang Christ, atong relasyon na kaniya, pwede ta nga moingon nga maayo kay ang Dios sa ako Kung ako mga tao moingon nga mao ba? And pwede po sila nga muyango. Congregation of the Lord, dili sila makaingon nga maayo kayo o tsada kayo, kung dili gyud sila mismo ang mutilaw ug makasinati ug makatilaw niana sa kayo sa Dios. Congregation, in article of the Belgian Confession, the church confesses that God is the overflowing fountain of all good. As God's children, kinahanglan kita nga mag-rejoice ni ining pagkamaayo sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Gani ingon ang Westminster Standards in the Larger Catechism that chief and highest purpose of our life as follows: to glorify God and fully to enjoy Him forever. Meaning, to enjoy God, to taste and see that He is good. Ugmaw ka na mga kaigsunan na nga tumadungog karon sa sermon. Congregation, kung tingali ang kinabuhi, sa atong kinabuhi, nakakita sa sitwasyon nga nakita sa kahimtang nga hayahay kaayo. Siguro, dili lisod sa ato nga makadahay kita sa Dios. Makapasalamat kita sa Dios. Sumala sa itong gibasa sa verse 3 in Psalm 34. Pagpasalamat kaniya sa mga maayong butang.
Diin ato kining na-enjoy diya sa matag adlaw. And at the same time, dili lisod ang pagsulti uban kang David, "O taste and see that the Lord is good." Tilawi ug makita nimo ang kaayo sa Dios. However, unsa man ang atong response when the clouds come in? Ug sa diyang kita mag-atubang sa mga hardships in life, mga kasakitan, afflictions, uban pa nga mga balatian, at such a moment, makaingon pa ba kita uban kang David, "O taste and see that the Lord is good"? Ingon pa ba niya ang atong response, or tingali ni anang mga panahon na lahi na ang atong reaksyon, lahi na ang atong behavior, lahi na ang atong character? Congregation, mauunta kini ang makita sa Dios ug madungog sa Dios gikan sa atong mga bakba nga confession. Nga sama sa kinabuhi ni David, sa diyang siya naa sa peligro, naa siya sa makuyaw, naa siya sa mga lisod nga mga sitwasyon siya ang kinabuhi. Ngayang kinabuhi nag-atubang sa kamatayon tungod kay gusto siya nga ipapatay ni King Saul. But luyo sa mga dili maayong panghitabo siyang kinabuhi, still nagakonfess gyapon si David sa iyang kasing-kasing, "O taste and see that the Lord is good." Beloved, are you able to do this? Thanking God for His goodness, ilalom sa mga lisod nga mga circumstances sa kinabuhi, bisan sa mga balatian, makasulti pa baka kita that the Lord is good. Tingali igsoon, kung moabot kini nga mga malisod nga sitwasyon, pwede nga mahikalimot kita. Malimta nato ang pagsulti sa pagkamaayo sa Dios. Makaingon kita nga, taste and see that the Lord is good. Kaya lagi usahay, sugdan man nato sa pag-complain. Pero gusto sa Dios mga kaigsunan uban sa iyang grasya, ato kining isugid, ato kining i-confess, ato kining isulti. Sulod sa tumakasing-kasing ug magalakaw kita uban sa grasya sa Dios diha sa mga butang nga naa sa kahimtang sa atong kinabuhi nga dili maayo. Congregation of the Lord, this morning I proclaim to you God's word under the theme and points. The call to taste and see that the Lord is good. In connection with this theme, we will deal the following points. God is good indeed, and the joy of tasting this goodness. First thing first, God is good indeed. In our first point, mga igsoon, sa sermon, atong i-deal ang unang pangutana, what does it mean that the Lord is good? Makapangutana ako nini tungod kay obviously sa ato karong palibot, sa ato karong nga panahon gakadungog kita perminti niini. Kini nga pulong gakadunggan nato og nahimo nagali kining slogan sa kadaghanan. God is good all the time. Kita kon kay ta na sa una, grabe kita ka energetic na musulti with power gyud. Emphasize gyud ba God is good all the time, and all the time God is good. Before siguro si Pastor Jix ako na mag-preach. Before mag-preach, isulti yun, God is good all the time. But brothers and sisters, wala magdududa ni Ana nga ang Diyos maayo sa tanang panahon. Kay lagi character man ka na sa Diyos. Pero kini nga pulong mga kaigsunan, murag wala na sense, wala na value, na misuse na sa kadaghanan sa mga tao sa atong panahon karon. Kay even ang mga tao nga wala kaila sa Dios, mugamit man niini nga term, kini nga pulong. Nga moingon sila nga God is good. Tungod kay nadato ko. Nakapalit ko Mercedes-Benz, nakapalit ko Yuta, nagmabungahon ang akong kinabuhi, God is good. Nagmalampuso na akong career, God is good. Naangko na ko ang daghang mga butang sa kalibutan, God is good. But how about congregation kung kita maghisgot na bahin sa sala? How about congregation kung sultihan na to sila nga unsa usab ang Dios nga suko sa sala? Kana nga butang mga kaigsuonan, maupoy gilikayan sa daghang mga katawhan. Pero unsa man gayud ang buti pasabot nga maayo ang Dios? That God is good. Unsa may buti pasabot niini? Congregation, the best way to explain this is by going back to the first page of the Bible. The chapter diin nagsulti may tungod sa pagbuhat sa Dios sa creation.
Pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Ug ang refrain verse ni ini nga chapter mao nga God saw what He had created and so it was good. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gihimo, maayo ang iyang gipangbuhat. Good kay na-serve niini ang purpose perfectly for which God had created it and without any fault. Beautiful, glorious. Well, congregation, kini nagpakita sa ato nga ang Dios maayo pinaagi siya ang creation. So congregation, ang pagkamaayo sa Dios nagpakita nga wala gyud kangit-ngit sa iya. Puro kahayag. Ang Dios wala gyud magtinguha og dautan, but always seeks our good in everything, so that also our life may serve the purpose for which God created it. Brothers and sisters, ang Dios maayo, ug kini naglakip usab sa Dios. Naglakip usab nga ang Dios balaan. Ang Dios putli, ug puno sa grasya, puno sa gugma ug kaluoy. But let me remind you, tungod sa sala, ang atong mga kinabuhi na ilalom sa anger and punishment of God. Apan kini wala gyud sa katuyuan sa Dios. Hinuon kita ra gayud ang angayan nga basulo ni ini. Pero bisan pa niana nga kamatuoran mga kaigsunan nga kita na ilalom sa tunglo, sa gihapon ang gugma sa Dios nagpadayon kanato. Even though we are totally undeserving of it, God still seeks our good. In wrath, God remembers mercy, for He is good. For He is good. So, congregation of the Lord, samtang kita magalakaw din sa kalisdanan, magalakaw kita sa mga paghantos, sufferings in life, usay may kalamot gayud kita sa kaayo sa Dios atong kinabuhi. Kay lagi ang atong mga mata natabunan naman ni ana, nakafocus naman ni ana ang mga paghantos, mga kasakit sa kinabuhi. Ug sa atong paglakaw ug pag-atubang sa mga kalisod nga sitwasyon, dili malikayan nga daghan kay tag mga pangutana. Usahay moabot pa gyud sa punto nga magbagulbol kita, magreklamo kita ngadto sa Dios. Tungod niya na malimtanday nato ang paghinumdom sa kaayo sa Dios. Ug unsa ang iyang gibuhat kanato. And how many of us karon nga ang permi nagunahuna sa kada adlaw that God is indeed an overflowing fountain of all good. Perminti ba na nato nasa itong kasing-kasing? Meaning, ang fountain, dili gyud na siya kahubsan. Dili gyud na siya magmala. Dili muhubas. Ug kini libre. Kita libre nga makainom ni nga fountain. Kung mahinumduman nato mga kaigsunan kining mga butanga, dili gyud mapugngan nga makadaay kita sa Dios, makapasalamat kita. Bisan pa man og nag-atubang kita sa dili maayo nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Ug uban kang David kita moingon, who taste and see that the Lord is good. Well, congregation, mao kini ang exact reason nga kining Psalm 34 giapil sa libro sa mga salmo. Aron kini magtudlo kanatong tanan. Aron kini magtudlo kanato. Who taste and see that the Lord is good. In the continuation ni ini nga salmo mga kaigsunan, atong mabasa that His eyes are upon the righteous and His ears are open to their cry. Mao nga si David nga nagsulat usab niini nga salmo, iya kining na-experience dinha sa daghang mga okasyon sa kinabuhi. Iya usab nga na-experience kini mga kaigsunan nga sadyang siya mibiya sa iyang nasod sa Israel. Diin himuon ta siya sa Dios nga hari. Ang iyang kinabuhi, iyang na-sense nga dili siya safe dito. Ug naa siya sa kakuyaw, kapiligro. Ug mao kan ang hinungdan mga kaigsunan nganong si David miadto sa lugar sa mga Palestines. Ug dumdumo na to mga kaigsunan nga ang iyang giadtuan mga kaaway sa Israel. Kaaway sa Dios. Kay lagi kun inyo madumduman sa atong mga Bible story nga gipatay ni David si Goliath, ang ilang warrior. Pero ang nahitabo mga igsuon, si David miadto sa maong lugar. Di na sayang hunahuna nga mas safe pa siya didto kaysa iyahang lugar nga Israel.
ug dinhi congregation, mas nakahuna-huna pa si David ni ana. Nga dito sa lugar sa mga pagano, walay kadautan niya dito. Safe siya dito. Luwas siya dito. Kaysa lugar sa Israel. Nga kauban ang mga covenant people of God. Ug sa huna-huna ni David, dito dili na makalakag, dili na makagukod kaniya si King Saul. Kay lagi mauman kato ang lugar siya mga kaaway. However, congregation, in this desperate attempt to escape from the hand of King Saul, nalimot si David nga ang iyang giadtuan lugar sa kaaway ug niining tungura nawala usab ang pagsalig ni David ngadto sa Dios. Wala na niya gibutang ang iyang pagsalig ngadto kang Yahweh, the covenant God. Ug nagsalig na lamang siya siyang kaugalingon nga abilidad. Now, when the Philistines hear about it, miadto dayon sila ngadto sa ilang hari ug ilang gi-inform. Ang hari may tungod kang David. Nahibalo si David nga unsa gyud pwede nga may tabo sa iya kun siya mabaluan nga nagpabuang-buang ra day siya. Unsay pwede nga may tabo, pwede nga ipapatay siya. But here, congregation, later on in this psalm, gi-acknowledge ni David nga ang Ginoo mao ang nagluwas sa iya gikan sa iyang mga kalisdanan, gikan sa iyang mga kakuyaw. Ang Dios nga si Yahweh mao ang nagpabalik kang David ngadto sa Israel. And David knew that he would only be truly safe under God's protection. Even if King Saul tried hard to kill him. Pero si David iyag yung giila in this psalm. Makita nato sa verse 7. If you look at your Bible, sa verse 7 nagingon, the angel of the Lord encamps all those who fear him and delivers them. You see, congregation, mao ka na ang context ug nganong si David naga-confess ngadto sa Dios sa pag-ingon, "Who taste and see that the Lord is good." Tilawi ninyo, makita ninyo ang kaayo sa Dios. Good also in being faithful towards the promises He has made. Gi-anoint sa Dios si David ingon nga mao'y musunod nga hari. Pero dumduma usab congregation nga before siya nahimong king, kinahanglan una siya mag-agi sa daghang mga trial sa kinabuhi. And this time kinahanglan ibutang ni David ang iyang tinuod nga pagsalig ngadto kang Yahweh. And no other than wala na lain pa, dili niya ibutang iyang pagsalig siyang kaugalingon. Congregation, despite sa mga shortcomings nga itong nakita sa kinabuhi ni David, ang kakulang sa pagsalig ni David ngadto sa Dios, sa diyang siya mitago dito sa lugar sa mga kaaway sa Dios, nga mao ang mga Pilistihanon. Kay lagi sa ako nang ginaingon, nga nabati ni David nga mas safe siya dito kaysa lugar sa Israel. Ug nakalimtan ni David nga naa siya Dios nga manlalaban nga mao si Yahweh. Ang Dios nga mao'y nagpili sa iya. Despite niya ng tanan, God remained faithful and delivered him out of the hand of King Achis. Mao nga si David nag-ingon, "Who taste and see that the Lord is good." Beloved congregation, usa-usab kini ka lesson alang kanato karon. Sa diyang si Apostle Peter nag-explain ini kanato diha sa iyang sinulat sa 1 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Nagaingon si Pedro, "Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious." So congregation, kini nga mga pulong nga gisulat ni Pedro ngadto sa mga Kristohanon nga nagkatibulaag, nagkabulag-bulag sa lain-lain nga mga lugar tungod sa persecution. Sila nga mga Kristohanon nga nag-embrace sa gospel sa kaluwasan ug nagsalig di lamang kang Kristo Jesus. Pero sa dihang ilang na-encounter, ilang na-experience nga ang society nagdumot, gikontra sila, giluto sila, giboycott sila. Daw kini nakapaapekto silang pagtuog, nakapaluya sa ila.
That is why si Pedro nagsulat, mga kaigsunan, nini nga sulat, saying, in order to remain standing in this severe battle, keep drinking the pure milk of the living Word of God, that you may grow thereby, that will make you strong in faith. So kinanglan usab sa mga magtotoo nga, naapod ni ini, or pareha usab ni ana nga desire sa espirituhanong pagkaon, pareha sa usa ka healthy nga bata, nga perminti siya gadini sa iyang inahan, gainom og gata sa iyang inahan. And after all, congregation, si Pedro nag-quote sa atong text nga nagingon, haven't you tasted that the Lord is gracious? That the Lord is gracious. Pareho usab kang David. Samtang paingon ngadto sa iyang harianong trono, siya naka-experience sa grabing persecution. Grabe nga paglakag sa iya, gukod sa iya sa kamatayon. Daghang mga kalisdanan nga iyang nasinati, na-encounter. But here, congregation, na-experience ni David kanang tanan sa iyang kinabuhi. And the question for us today, na-experience ba usab ka na nimo sa imong pag-alagad sa Ginoo? Na-experience ba usab ka na nimo sa matag adlaw sa imong kinabuhi? Tingali, dili man pareha kang David ang atong mga experience sa kinabuhi. But brothers and sisters, in His wonderful grace, ang Dios nagtawag kanato gikan sa kangitngit ngadto sa iyang mahimayaong kaya. He made you share in the fellowship with Christ. Through His resurrection, you have been anew to a living hope. Through baptism, you receive a place in God's covenant and church. So meaning, dinhausap sa church, mga igsoon, siya naghatag sa pagkaon. Aron nga kita magtubo ug maligon. The pure milk of the living Word. So mapasalamaton kita sa Dios nga nini nga church ginaproclaim ang gospel faithfully sa atua. Na-fed kita, napakaon kita sa pulong sa Dios. Ug mao kini ang paagi sa Dios nga mo'y naghawid ka nato, nagligon ka nato, aron kita makapadayon sa atong journey padulong sa New Jerusalem. Ang siyudad din madawat nato ang inheritance nga din dili madunot ug walay buling. Nga sa pagkakaroon gitagana alang ka nato dito sa langit. Congregation of the Lord, dili ba kini makahatag sa imo og comfort? Dili ba kini makahatag sa imo og kalipay? Nga bisan og nagatubang ka sa kalisdanan, naa di ay ang Dios nga nag-comfort og nag-strengthen, nagalig-on sa imong pagtuo. Ug mao ka na usab nga gakadungog kita sa iyang gospel sa matag adlaw. Congregation, taste therefore and see that the Lord is good indeed. Then we can stand nga malig-on, even diya sa mga paglutos, even diya sa mga kalisdanan. Dumdumon ta permiti mga kaigsunan ang pagkamatinud-anon sa Dios. Yes, blessed is He, kinsa nga nagbutang sa iyang pagsalig ngadto sa faithful God of the covenant. Nakita ba nato mga igsuon unsa ang kaayo sa Dios? Ug ang 1 Peter kini applicable alang kanato, dili lamang kini sa ilang panahon kaniadto, apil usab sa atong panahon karon. Unsa kini ka rich mga kaigsunan, unsa kini ka tahom or ka manindot. Ang blessing sa Dios alang kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan. In His grace, He has also given us a place within His covenant church. Mao na nga ayaw gyud pagbulag sa church congregation. Tungod kay dito sa church, naa dito ang proclamation sa gospel. Naa dito gitudlo ang administrasyon sa sacraments ug ang church discipline. Pareho usab sa panulundon nga o inheritance nga atong makuha pareha sa gisulti ni Pedro nga giandam alang kanato dito sa langit. So congregation of the Lord, dumdumon ta kini permi. Ug ang tinuod nga niining kinabuhia kita karon nagatubang sa malisod nga mga adlaw. Pero dili nato ikalimtan ang mga panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios ug ingon nga mga anak sa Dios ato permi nga na-experience ang iyang padayon nga pag-atiman kanato sa matag adlaw. Ug sa diyang ato kanang makita sa matag adlaw sa atong Kristohanong journey
kita, congregation, mo join uban kang David sa pag-ingon, who taste and see that the Lord is good. And that brings us to our second point. The joy of tasting this goodness. In our first point, mga kaigsunan, sa sermon, we focus on the fact that God is indeed good. O dinhi karon sa ikaduha nga puntos, we will look at the joy of tasting God's goodness. Congregation, ato lamang nga ma-experience kini nga tinuod nga kalipay kuno willing usab kita nga mutuon kun unsa ang tudlo kanato nini nga salmo sa pulong sa Dios. Ato kanang ma-experience ang tinuod nga kalipay. In verse 11, after David had spoken about his own personal taste that the Lord is good, siya padayon nga nagsulti niya sa verse 11, "Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord." We have to fear God. We have to fear God. But fear has nothing to do with being scared of God. Instead, kini nga word nag-describe sa usa ka tawo as walking with God like Enoch and Abraham. So igsuon ang paglakaw kauban ng Dios, mauusab ang pag-acknowledge siyang kahayo. Uban ang pag-rejoice nini sa matag adlaw nga atong gakakita pinagi sa itong mga mata o gakadunggan sa itong mga dalunggan. So congregation, there are the things which are so easily taken for granted by us. Well, to fear the Lord means kita mag-rejoice sa tanang butang nga gihatag sa Dios sa ato. And praising God for it. Pareha kang David ina sa verse 3. Ni ini nga chapter nga nag-ingon si David, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together." So brothers and sisters, ang pagkahadlok sa Dios nagpasabot sa pagkinabuhi, sa imong kinabuhi, isip halad sa pagpasalamat sa Dios. Uban ang pagpasalamat nga atong gina-express din na sa Dios sa matag adlaw. Diya sa itong mga pag-ampo. Pagpasalamat sa tanan nga atong nadawat pinaagi sa grasya lamang. Makapasalamat usab kita sa Ginoo hilabi na kun gitubag niya ang atong mga pag-ampo ug labi na kun nakadungog kita sa atong brothers and sisters dinha sa church nga ang Dios nagtagbo or gidungog sa Ginoo ang ilang prayer. Then ang ato usab nga reaction, mapasalamaton kita. Magdaay kita sa Dios tungod kay gitubag niya ang pag-ampo sa imong sisters. And the more kita usab niya na, tungod niya na, madasig kita nga magkugi usab niya sa mga pag-ampo. So beloved, when we live more and more in the awareness of our text, who taste and see that the Lord is good, kini mga igsoon maga-reflect usab sa atong mga prayer life. Sa pagkinabuhi uban niini nga kalipay. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Buti pasabot ng mga katawhan sa Dios, dili usab kita maka-encounter sa mga kalisdanan. Tungod kay ang realidad o ang tinuod mga kaigsoon sa matag adlaw, naagyud gaka-atubang gyud nato, gaka-encounter gyud nato, gaka-experience gyud nato ang mga kalisdanan. Dili lamang kalisdanan, bisag sa mga balatian. Gaka-encounter nato kini mga butanga. But here, congregation, ang mabaw ug taphaw ra nga pagsabot niini nga bersikulo 9 ug 10, verse 9 and 10 ini nga salmo, mahimong maghatod ka nato sa paghuna-una nga ang kinabuhi uban ang Dios hayahay lamang pirmi. Walay balatian, walay kagubot, walay problema sa pamilya, hayahay pirmi ang kinabuhi. Kumbaga, sa ginaingon nila, God is good all the time. Mao nga ma-remind kita makaigsunan sa nagkadaiya nga mga teaching karon sa atong palibot. Nga nag-ingon nga kung Kristohanon ka, dili na ka magkalisod-lisod pa. Ug kung magkalisod, manggaling ka, buti pasabot na huyang ang imong pagtuo, weak ang imong faith. Ug wala pa kami tubo. Wala pa ka grow.
So congregation, bantayan na nato na nga klase sa mga teachings karon. Ug salamat sa Ginoo nga gina-remind kita sa matag Lord's Day. Nga adto na ang scripture sa ato nga gina-proclaim every Lord's Day. Ang gospel gina-proclaim sa church sa matag Lord's Day. But here congregation, ang Psalm nag-ingon, there is no one to those who fear Him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Ug ang sunod nga verse nag-ingon, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Pero mga igsoon, how are we reconciling this with verse 19 nga nag-ingon, many are the afflictions of the righteous. Many afflictions, but in verse 20, mabasa na to that the Lord guards all our bones, that none of them will be broken. Nga kung natanaw na to ang tinuod o ang kamatuoran, nga usahay mabalian man gihapon kita og mga bukog. Meaning, muagi gyud ta sa mga kalisdanan, muagi gyud tag mga kasakitan, muagi gyud tag mga persecution pagsulay sa kinabuhi. Unsaon man nato sa pag-reconcile niini nga mga bersikulo murag medyo makalibo. But let me try to clear this confusion. Starting sa verse 20 din atong mabasa nga nag-ingon, He guards all His bones. Not one of them is broken. Brothers and sisters, these words were fulfilled at Calvary. Si John nga nagsulat niini dinha sa iyang gospel narrative. Sa diyang nakita niya mga kaigsunan nga wala balia ang mga bitiis ni Jesus. He writes also in John chapter 19 verse 36, for these things were done that the scripture should be fulfilled. Not one of his bones shall be broken. In connection ini nga verse mga kaigsunan ang 1936 usually gina-interpret nga about kini sa bukog sa Passover lamb. Katong karnero nga ihawunon sa Old Testament nga dili pwede balion ang bukog. Mao nga ang bukog usab ni Jesus wala gibali samtang siya nagbitay dito sa cross. Pero sakto ba kini nga ato usab nga sabton ang John chapter 19 verse 36, fulfillment sa Old Testament nga gisugo or nga sugo. But here congregation, dili nato kayo tan-awon kana, dili na kay nato na i-examine ug lawom pa. But ang ato hinungtan-awon, mga igsuon nga, naatay taas or naatay mas nakita dinhi sa Salmo 34:20 nga mas klaro nga fulfillment. As we saw already in Psalm 34, David confesses that the Lord keeps watch over the lives of His children. So ang mga nagabuhat sa dautan, sila mga wala, sila mga hanaw sa walay katapusan. Ang ilang memories mawala gikan sa yuta. Meaning, dili na sila mahinumduman pa. Ugmaw ka na ang gisulti sa verse 16 ini nga Salmo. But the Lord saves the righteous, though at times His afflictions are many. Congregation of the Lord keeps watch over him with fatherly care. Gitipigan niya, gibantayan niya ang tanan niyang mga bukog. Walay usa kanila nga mabali. Ug mao kini nga mga pulong mga igsuon ang nakita ni John nga natuman mismo sa higayon nga ang mga Roman soldiers wala sila makabali sa mga bitiis ni Ginoong Hesus. And remember congregation, John, who was inspired by the Holy Spirit, iyang nakita kini nga usa ka fulfillment sa Psalm 34 verse 20. Pero unsaon man nato pag-reconcile aning duha ka verse nga sa John 19 wala gibali ang iyang tiil, iyang mga bitiis after si Jesus namatay. Pero ang Psalm 34 murag nagsulti nga ingon nga dili siya mamatay. Unsaon man nato pag-link ni ining duha? Unsaon ka nato pag-link ni ining duha? Congregation of the Lord, aron matubag ka na nga question, we must keep in mind the theme that runs through ni ini nga Psalm 34.
Tungod kay kini nga tema, naghisgot may tungod sa paghimong madaugon sa mga matarong. In this psalm, makita nato nga naay kalainan between he who does right and he who does evil. Nga naay mga consequences sa katapusan sa atong mga kinabuhi. And this is what verse 20 is referring to. Sadyang nag-ingon ang mga matarong dili pareho sa mga dautan, nga ang mahitabo sa mga dautan, sila mga wala, sila mga hanaw, they will perish forever. However, concerning the righteous, we read that God guards all his bones. Not one of them is broken. Sumaw kini mga kaigsunan ng kalainan nga nakita ni John nga inspired by the Holy Spirit, nga natuman dito sa Calvary, nga sadyang nadugmok, gibunalan ug nabali ang mga tiil sa duha ka kriminal nga nasa wala og tuon ni Jesus. Pero samtang ang Ginoong Hesus naluwas gikan niini, wala balia ang iyang bitiis kay pag-adto sa mga Roman soldier, namatay naman siya. Ngano man kini? Because ang Ginoong Hesus mao ang hingpit nga matarong. Hingpit nga matarong tungod kay natuman niya ang hingpit nga mga balaod sa Dios. Dili siya ang ngayan nga mamatay. Pero this time, wala siya luwasa sa Dios ang iyang kinabuhi. Kaya ang kabugat sa atong mga sala, gisangon diya kaniya, iyang gipasan ang atong mga sala. Namatay gihapon siya. Kay siya man ang nagpasan sa atong mga sala. O kinahanglan jud siya mamatay, alang kanato. Bisan pag-abot sa mga Roman soldiers, akong ginaingon na wala sila makabali siya mga bitiis. Wala na sila mahimo pa. Ngadto kang Ginoong Hesus kay patay na siya. Buti pasabot nga natagbaw na ang hustisya sa Dios tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus. And Christ had done this for us and in our place. So congregation of the Lord, si Kristo mila kausab sa walog sa kamatayon. Siya naka-experience sa pagkasinalikway sa iyang mga covenant people, sa iyang mga katigalungsod. Siya gisalikway, siya gi-persecute. Pero nakadungog batag pulong nga siya nagbagulbol sa iyang pagsunod sa iyang amahan. Sa gihapon mga kaigsunan, siya nagpabilin nga masinulundon. Siya pabilin nga hingpit nga nagtuman ining tanan, alang kanimo ug alang kanako. Ug gani siya gibiyaan sa iyang amahan. Gibiyaan siya mga disipulo. Gibiyaan siya mga minahal sa kinabuhi. Even ang iyang mga loved ones, nag-accuse pa yun niya nga nabuang siya. But here, congregation, usa sa pinakamapait o pinakamasakit nga na-experience ni Christ mo ang pagtalikod kaniya siyang amahan. While siya nagbitay dito sa cross, gitalikdan siya. Wala siya paminawa ang iyang pagtawag. Igsoon kini nga salmo, nagpoint sa usa nga mas labaw pa kay kang David. Nga mao nga atong Ginoong Hesukristo. Siya usab gipaantos nga naginusara, siya usab gibiyaan. Sa amahan siyang pamilya, sa iyang mga amigo. And he was too also taken outside the city and placed at the mercy of his enemy. So congregation of the Lord, kini nga salmo, nagpakita sa tanang tao nga si Jesus, maugyod ang righteous one. Ang perfect Savior. Nga ang iyang mga bukog, wala gyud na bali. You know what? David, again inspired by the Holy Spirit, had already prophesied in Psalm 34. Jesus' bones were not broken. Wala naguba o wala nabali ang mga kabukugan ni Ginoong Hesus. Ug bisan iyang gihatag ang iyang kinabuhi as a ransom to satisfy God's justice. Ang kamatayon, congregation, dili mao ang katapusan alang kang Kristo Hesus. Tungod kay ang Dios dili mutugot sa kamatayon nga mudaog batok sa righteous one. Ug tungod kay ang iyang mga bukog wala gibali, congregation of the Lord. Didto pa lang daan sa krus, naana kay assurance. Naana tay assurance nga mabanhaw gayud siya.
Kay intak ang iyang mga bukog, wala baliya. Ug nabanhaw gyud siya. Sumala sa iyang gisaan. Ug tungod niini mga hinigugma, kita nahatagan og dakong comfort. Kita nga nagtuo kaniya, kita nga nahiusa diya kaniya sa tinuod nga pagtuo, nga nagatanaw sa atong manluluwas. Nga diin pinaagi siyang kamatayon, atong nadawat ang grasya sa Dios pagkamatarong ug kinabuhing walay katapusan. Mubalik kita sa Psalm 34. I can also say it this way, mga kaigsunan. It is because of Christ's work only we can count on God's protection. Nga din gidescribe nini nga Salmo 34. Tungod lamang sa gibuhat ni Kristo nga makasalig kita nga bantayan gyud kita sa Dios. Anaa gyud ang pag-atiman sa Dios kanato. The eyes of the Lord are on the righteous, on those who fear Him. Well, if this God is on our side, what can man do to us? Sa may mahimo sa tao kung ang Dios naauban kanato. Of course, dili mo pasabot nga kuhaon na lang sa Dios o kuhaon sa Dios ang atong mga sufferings, mga kalisdanan, mga kabalaka. But despite all of that, congregation, naakitay comfort. Naakitay paglaom. Ang mga matarong taliwala nining mga kalisdanan, kini nga paglaom dili mawala nga to kanila as they look forward, as they look sa ilang Savior. Tungod kay alang kang Kristo, ang Dios mao ang ilang amahan. Ug mao kana ang giingon din na sa Psalm 68 nga nag-isulti, is strong to save from mortal danger, from the grave and every cruel oppression. Nga siya amahan, alang ni adtong walay mga amahan. Pero kini nga Dios, congregation, able nga muluwas kanato bisan kita magaatubang sa kamatayon. No matter how powerful death may seem to be in the eyes of human. Bisan kini nga gahom, kinahanglan usab nga mag-submit nga to sa Dios. But here, congregation of the Lord, taste and see that the Lord is good. Siya maayo, especially kung atong tan-awon ang atong redemption in and through Christ Jesus, in whom God's goodness towards us reaches its climax. Taste and see that the Lord is good. Kini nga mga pulong mga kaigsunan, kini nga mga pulong sa early Christian church, kini nga teksto nga atong gibasa, usually related kini sa ilang pag-celebrate sa Lord's Supper. Taste how good the Lord is by eating from the bread and drinking from the cup as signs of what Christ did for us. Ila kining ginagamit panahon sa mag Lord's Supper sila. Hilabi na kung maghunahuna kita sa mga sakripisyo ni Christ alang kanato. Makita usab nato mga kaigsunan ang kahibulungan nga mga buhat ug kaayo sa Dios kanato isip mga makasasala. Ug tungod niini ang usa ka makasasala, siya mag-awit ngadto sa Dios tungod siyang pagkamaayo. So congregation of the Lord, tinuod gayud nga sa atong mga kinabuhi, realidad, dunay mga kalisdanan. Nay mga panahon sa kinabuhing ang Ginoo sa iyang dili masukod nga kaalam nag-ala usab ni ana nga atong ma-experience kining mga butanga, mga kalisdanan, mga balatian, nga usay dili nato kasabtan. Yet congregation, the comfort for us as His children is during those difficult days, the Lord is near. The Lord is near. Ug ang Dios dili siya mahikalimot nimo. Ang Dios dili siya mutalikod nimo. Kay didto pa lang daan sa cross si Kristo Jesus gitalikda na aron ikaw ug ako nga nahiusa kang Kristo dili na gayud pagatalikdan pa. His eyes are upon us. His ears are open to our cries. Ug dito sa langit we have Father who hears us and will carry us. Bisan pa ni anang mga difficult times,
Na siya kanunay nagasustain ka nato. Ug di na sa iyang tuong kamot nagalingkod ang Ginoong Hesus, ang atong mediator, ang usa ka matarong nga nangamuyo alang sa atua. So congregation of the Lord, taste and see that the Lord is good. Kining mga butanga muhatod kini kanimo sa pagdaig kaniya, sa pagsimba kaniya, ug sa paghigugma kaniya. Hold on to this confession, congregation. Diin sa matag bag-ong adlaw kini magadala kanato sa kalipay niini nga kinabuhi. Sa kunugaling kita magatubang sa mga malisod nga mga adlaw, kining mga butanga maghatod kanato sa pagdaig sa Dios. Ug ang verse 12 niini nga chapter sa 34 nag-ingon, "Who is the man who desires life and loves many days, that he may see good?" Kinsa bagod sa ato dinhi ang dili gusto nga mag-enjoy or ma-enjoy ang kinabuhi. Usa ka kinabuhi nga puno sa mga maayong butang. Well, ang Psalm 34 naghatag sa ato og recipe, mga igsuon. Kini mao ang pagkinabuhi sa kinabuhi nga kauban ang Dios. Ug kung kauban ang Dios dinha sa matag adlaw sa atong paglakaw, matilawan nato ug makita nato ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. So congregation of the Lord, start your day with the Lord and end your day with the Lord. Kay kung sugdan nimo imong adlaw nga kauban ang Dios, dili mag-alburuto ang imong kinabuhi. Dili mag-alburuto ang imong kaugalingon tungod kay pulong sa Dios ang imong gisugdan or Dios mismo ang imong gisugdan, and it will end also with the Lord. So ang kalibutan nga nagapalibot kanato, sila nga naguna-una nga nasa mapud mi ana. Live life to the full. However, in the end, that life will not last. They will all perish. Mao nga nag-ingon si David sa verse 11, "Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord." So, congregation of the Lord, let us take this to heart. O kini nga mga teaching nga gitudlo sa ato karon nga buntag, a really good life will only be found with the Lord. Og dili nimo kini makita kang bisan kinsa tungod kay niini nga kalibutan mga kaigsunan, wala gyud comfort, wala gyud kahupayan, wala gyud paglaom. Ug dili ka pwede mo ingon nga mag-graduate lang ni akong anak, naagyo din nakabutang akong paglaom, impas gyud tanan utang. Kung kini nga akong anak makapangasawa lang ni afam, impas tanan utang nako. No, congregation, wala nakabutang din ang atong paglaom. Asa nakabutang ang atong paglaom? Anaa lamang kang Kristo Jesus, mga kaigsuonan. He is the righteous one. Therefore, make sure that the thirst of this life is always there with you, tasting that the Lord is indeed good. Imo bang natilawan ang kaayo sa Dios? May the Lord bless His word sa imong pagkinabuhi dito sa imong panimalay, nga sa matag adlaw imo unta nga matilawan ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Amen.